Si Ayaw at si Gusto. Kwento ni Julian J. Cruz. Guhit ni Jane Pauline B. Messina. Mayroong dalawang matalik na magkaibigan. Ito ay sina Ayaw at Gusto. Naging magkaibigan ng dalawa nang lumipat ng tirahan ang pamilya ni na Gusto sa Barangay Katmon. Nay, pupunta po ako sa parke. Makikipaglaro kay Ayaw. Pagpapaalam ni Gusto sa kanyang nanay. Sige anak, mag-iingat ka at umuwi agad. Sagot naman ito. Hindi naging madali ang kanilang unang pagkikita. Unang araw pa lang ay hindi na magkaunawaan sina Ayaw at Gusto. Naiinis si Ayaw kay Gusto dahil lagi itong masaya. Habang siya ay lagi, ayoko nito, ayoko niyan, hindi ko gusto ito, at hindi ko gusto yan. Maraming hindi nagugustuhan si Ayaw, samantalang kabaliktaran naman ito ni Gusto. Halos lahat ng hindi nais ni Ayaw ay nais gawin naman ni Gusto, kaya madalas silang hindi nagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi itinuring na kaaway ni Gusto si Ayaw. Nakagawian na ni Ayaw ang ganitong tagpo. Oh, nandito naman ang batang laging buong bibig ay ayoko nito, ayoko niyan. Sabi ng isang bata. Tara na, lumipat na lang tayo sa ibang lugar na paglalaruan. Sabay yaya sa mga kalaro nito. Pagkaalis na ibang kalaro ay biglang dumilim ang paligid. Napuno ng maitim na ulap ang kanilang maaraw at maaliwalas na panahon. Mabilis bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo sila na mabilis at naghanap ng masisilungan. Basang-basa ang dalawang bata. Napuno sila ng putik. Sa kanilang paghahanap, nakakita sila ng isang kahon. Mabilis silang pumasok doon at nagsiksikan. Ginaw na sila, subalit patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Hanggang sa nawasak na ng tuluyan ang kartong papel na kanilang pinasukan. Inay! Tawag ni Ayaw. Inay! Tulungan mo po kami! Panahoy nilang dalawa. Gusto! Anong gagawin natin? Napatingin na lang si Gusto sa kanya at niyakap ito. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumiwanag ang paligid. Sa kanilang pagmulat, ay nasa bahay na sila nila Gusto. Pinalitan ng kanyang nanay ang kanilang basang kasuotan ng tuyo at mabangong damit. Pinakain din sila ng masarap at masustansyang pagkain saka pinainom ng mainit na gatas. Manghang-mangha si Ayaw sa kabaitan ng nanay ni Gusto. Kaya bigla siyang napatahimik at nagsabing, Gusto, patawarin mo ako sa pagiging masungit sa iyo. Simula ngayon, pagiging maunawain at matulungin na din ako. Ipapahayag ko na ng maayos ang mga bagay na nais at di ko nais. Taos pusong humingi ng paumanhin si Ayaw kay Gusto. Yakap ang naging tugon ni Gusto. Tuwang-tuwa ang dalawa at nagpasalamat sa nanay ni Gusto. Natutunan din nilang magpasalamat sa kanilang mga magulang at mga kaibigan. Hindi na masungit si Ayaw, kaya mula noon, tinatawag na sila sa kanilang tunay na pangalan. Si Ayana na kay ganda at si Gustya na laging masaya.